So dito tayo mga kababayan kay Rowena Guanzon. Ganito po mga kababayan, ipakita ko po sa inyo yung naturang video na mapangyayaring pagwawala ni Rowena Guanzon, mga kababayan, na kung saan ito po, ipakita ko sa inyo ha mga kababayan, no? Ito po ang nangyari, mga kababayan. So yan po mga kababayan. Ganito po ang kwento niyan. According po sa aking source na nakarating. Kasi marami pong kumakalat ngayon, lalong-lalo na sa social media, ABS-CBN, TV5, News, kung ano-anong network mga kababayan. Ay ano nga po ba ang rason kung bakit nagwawala itong si Guanzon sa may Rockwell sa Makati sa isang mall? Ganito po mga kababayan, kung narinig nyo pong nagmumura siya, intindihin na lang po natin kasi ganyan po talaga siya. Bunganga niya, ganyan po talaga. Palingkera, squatter na ugali, ganyan po talaga mga kababayan. Kasi ganito mga kababayan ang totoong kwento dyan. According sa aking source, no, na nagsabi sa akin, sabi niya, Sir, ang kadahilanan po ng pagwala ni Guanzon ay ganito. Si Guanzon po kasi ay umubo ng hindi lang isang beses, kundi 3 beses siyang umubo. Ang lakas-lakas ng ubo niya habang siya'y naglalakad. Umubo talaga siya, parang akala nyo may plema nang lumabas, parang may TB. Ganun siya kung umubo, parang hindi na kaya, napayuko na daw sa ubo kasi sobrang siguro masakit yung pag-ubo niya. Ngayon mga kababayan, alam naman po natin na ang Makati, Rockwell, ang mga nakatira po dyan ay mga milyonaryo, mga bilyonaryo po. Mga kababayan, kung ganyan po, no, hindi po lahat kasi ng mga nakapaligid po ni Guanzon ay mga safe. Yung iba kasi dyan may mga matanda, yung iba dyan naka-maintenance, yung iba dyan may mga cancer, 'di ba? Na mabilis silang mahawa, mabilis silang tawag dito, mahawaan. Kung halimbawa may trangkaso ka, tapos pumunta ka ng mall. Di natin alam yung nasa mall dyan, may mga nararamdaman na kunting kibot lang nahahawaan agad, no? Yung mga maselan. Ngayon mga kababayan, merong dalawang mag-asawa, merong mag-asawang concern. Ang sabi mga kababayan, ganito po ang sabi. Ma'am, pasensya na po. Chinese po yun Chinese. Tapos yung babae is isang lawyer. Mga kababayan. So ngayon, ang ginawa po, kinausap po si Guanzon, ma'am, kung po pwede lang po sa sunod kung ganyan, mag-face mask ka po kasi mga tao po dito mga masisilan. No, mga masisilan po ang mga tao dito. So pinapaalalahanan siya. Ngayon mga kababayan, hindi po nagustuhan ni Guanzon yung naturang pagdinig niya na parang ano ako, may sakit, ano ako, nakakahawa, ano akong ganyan. Ayaw niya kasi mga kababayan yung pinupuna siya. Pero siya ang lakas niyang mamuna kay PBBM, di ba? Kaya may kasabihan tayo, Rowena Guanzon, kung ayaw mong punain ka ng iba, wag kang mamuna. Kung ayaw mong gawin sa'yo, wag mong gawin sa iba. Ang hilig niya, mga kababayan, mamuna kay PBBM. Ang hilig niya mang-alipusta. Pero samantalang siya ngayon, ang inalipusta at pinuna, galit na galit sa sariling multo. Ganyan ang mga DDS, mga kababayan. Kapag sila bumira, kapag sila ay sinaway mo, sila yung galit na alam naman mali, ipagpilitang tama. So ngayon mga kababayan, yun ang sinigaw niya. Hindi niya nagustuhan na high blood daw siya kasi ang akala nung source ko, sabi niya, sinabihan lang naman siya sir na kung ganyan sa sunod mag-face mask siya kasi hindi po lahat ng tao ganun masiselan. Alam niyo naman po ang Makati, mga kababayan. Lahat po halos na mga nakatira dyan, mga ganun. Di ba mga high class? Alam niyo naman Makati, di ba? Pupunta ka ng Makati, huwag kang magdala dyan ng ugaling squatter. Bakit? Pagtatawanan ka or either ibabash ka dyan. Di ba? Tapos ang sabi niya, porkit walang Rolex yung nagsita, walang Gucci na bag, hindi nagsuot ng mga mamahaling gamit, ay wala ng karapatang magsita sa kanya. Bakit siya? Kumpleto ba siya? Bilyonarya ba siya?
parasitahin niya ang presidente? Bakit pag siya ang manita, kapag siya ang pumuna, siya ang mangalipusta, okay lang. Pero siya ngayon ang inalipusta, siya'y galit na galit. So ngayon mga kababayan, yun po ang rason. Mahumanay, maamo daw ang pagsabi ng mag-asawang Chinese. Ngunit itong si Guanzon, ang tingin niya kasi sa sarili niya ay mas mataas pa siya doon, na kung saan ang suot naman niyang damit ay isang satin lang naman na tela na galing sa Divisoria, at yung payong niya na libre lang sa salon na nakapagpamanicure, pedicure, puts pa, kaya nabigyan ng payong, ginawang tungkod-tungkod. Kung makapanglait siya doon sa mag-asawang Chinese, wala kang Gucci, wala kang Rolex. Diba? Kaya Rowena Guanzon, aral mo na yan. Yeah? Aral na yan sa'yo yung ginagawa mo. Kasi ikaw nga, wala kang modo, diba? Buti nga sa'yo, kinausap ka dahan-dahan, tapos ang sagot mo, pasigaw. Yun po ang kadahilanan, mga kababayan, kung bakit siya nagsisigaw-sigaw, kasi napahiya siya. Sa tingin niya, napahiya na siya dun. Na which is mga kababayan, concern lang po sa kanya yung mag-asawa, na which is umubo kasi siya ng malakas. Ang akala mo kasi ay may TB na siya, na parang kulang na lang tusukan mo ng antina yung likod para mawala na yung kanyang ubo. Ang lakas po talaga ng ubo niya, mga kababayan. Maskin po yung nag-video, no? Tanungin yung nag-video, yung nag-post, tapos nagsampa daw siya ng kaso doon sa mag-asawa. Pangalawa, nagreklamo din siya doon sa nag-video. Aba, kapag ikaw pala ang nakitang nagkaroon ng mali, parang magsasampa ka na ng kaso. Samantalang ikaw, ang hilig mong manilip kay PBBM. Di ba? Yan, Kent, nagtrabaho ako sa mall na yun. Bawal ganyan asal ni Guangzon. Doon pwede maban, tambayan ng mayayaman. Bawal sa squatter doon, tambayan ng mga artista. Bawal doon mag-picture-picture, lapitan ng fans, sabi ni Galanting Hayo. Diba? At ito pa ngayon mga kababayan, ako po'y nananawagan. Sa inasal po ni Guanzon, mga kababayan, hindi po yun normal. Siya po ay dating commissioner po. Siya din po ay abogada. Wala po bang mag-file ng disbarment case laban kay Guanzon? Hindi po gawain, no? Hindi po gawain ng matinong abogado. Hindi po gawain ng mga edukadong abogado ang ganyang asal na porkit lawyer ka, porkit si Guanzon ka, porkit commissioner ka, noon yon, ay gaganyanin mo yung mga taong mababa ng level na hindi mo ka-level. Meron po bang mag-file, mga kababayan, ng disbarment? Yeah? Nanay Minda, hello po. Sana may mag-file. Ako po'y nananawagan, no, sa isang ahensya na bumubuo ng samahan ng mga abogado, na sana po mag-file po kayo ng disbarment, no, kay Rowena Guanzon. Hindi po yun maganda, mga kababayan, yung mag-iskandalo ka, no, sa publiko. Hindi po maganda yun. Kasi ganito, mga kababayan, kung si kung si Larry Gadon, no, si Attorney Larry Gadon, sumigaw lang ng bobo, pinadisbar nila. Bakit si Guanzon ang pangit ng inasal niya? Alam niyo, sa totoo lang, mga kababayan, hindi po porkit may ranggo tayo, no, may posisyon tayo sa gobyerno or may pangalan tayo, ay ganyan po ang iasal natin. Dapat nga kapag ganyan tayo, meron tayong pinagalagaang pangalan, dapat mahinahon tayo eh. Hindi yung magsisigaw-sigaw ka. Akala mo, pag mamay-ari mo yung mall, mahiya ka naman. Magkaroon ka ng delikadesa, katanda-tanda mo na, wala kang pinagkatandaan. Ano yan, matandang paurong? Magkaroon ka dapat ng delikadesa. Kasi bakit? Okay lang naman kung magsigaw-sigaw ka, kung property mo, yung lugar na yun, hindi mo property yun. Dapat nga, ang gawin ng mall sa'yo, ireklamo ka ng mall eh. Kasi nakakadistra ka ng customer. Negosyo yung pinuntahan mo. Negosyo yan. Hindi yan dyan para magsisigaw-sigaw ka na, ang akala mo ay Korte Suprema yan. Diba? Ma'am Maria Fipalisok, siya pa ang lakas ng loob na nagkaso. Ito po, mga kababayan. Ito po, ipakita ko sa inyo, nagsalita siya patungkol dyan. Ito po, pakinggan ninyo, mga kababayan, kung ano ang... ito. Thank you sa mga nag-alala sa akin. Hindi kami nag-alala sa'yo, tanga. Bastos ka. Nag-video lang ako ngayon, kahit short lang ito. Yan ang patunay, mga kababayan, na itong babaeng ito, itong matandang ito, no, puna na adik daw ang ating presidente. Pero tingnan nyo, kung siya ang umasta, mga kababayan, kung siya ang umasta, parang mas daig pa niya ang adik na nakasyabu ng 1 kilo. Di ba? To assure you that I'm okay.
Mm. Mataas ang blood pressure ko kagabi, Mm. pero it's stabilized naman. And Sana alam nyo naman ako, Naku, Gwanson, naman hindi po pwedeng intindihin ka. Anong alam nyo naman ako? Hindi gawain ng matitinong abogada yan. Dapat sana yung mag-asawa na sinigaw-sigawan niya, sana mag-file ng administrative at saka disbarment, no? Para magtanda. Hindi po pwede yung ganito, mga kababayan. Sasabihin nung alam nyo naman ako, hindi lahat ng taong nakapaligid sa'yo, intindihin ka. Sino ka? 'Di ba? Sino ka para intindihin ka? Walang excuses. 'Di ba? Naranasan ko din yan dati. Pinahaya ako ng customer service crew ako noon sa Greenbelt. Sa isang kainan, cashier ako noon, pinahiya ako, maraming tao. Tingin ko noon sarili ko, maliit ako. 'Di ba? Ako ganon, ipapahiya ako ng customer. Lumayo siya sa akin. Kasi kung ano ang mahahawakan ko, hampas ko talaga sa kanya. Trinay na ako niyan dati. Nagtrabaho ako ng 7-Eleven. Dinuro-duro ako ng Chinese. Alam niyo ginawa ko? Lahat ng nakikita ko sa harap, pinagbabato ko sa kanya. Tumakbo siya, lumabas. Sabi ko, wag mo kong ganyan-ganyanin. Chinese ka, Pilipino ako. Lugar namin to, hindi ka taga dito, animal ka. Pasting nyawa ka. Hinabol ko talaga siya. Alam niyo yung basurahan namin sa 7-Eleven, basag. Hinampas ko talaga. Kung naabutan siya, talagang mapilay talaga siya. Tapos sabi ng manager ko, ay, hindi pwedeng ganyan. Sabi ko, hindi ko tanggalin mo ko. Wala akong pakialam. Bakit? Siya bang nagpapakain sa akin? Hindi po pwedeng ganyan. Walang customer is always right sa akin. Ginaganon ko talaga. Ako, naranasan ko yan. Nagtrabaho ako ng 7-Eleven. Nambato talaga ako ng customer. Tapos okay lang kung Pinoy. Okay lang kung Pinoy, naintindihan ko. Chinese pa. Putang ina nila. Sa totoo lang mga kababayan, kapag ganyan kay Gwanson, dapat yung sinigawan niyang mag-asawa, mag-file kayo ng administrative at saka disbarment, no? Yun ang gawin ninyo. Hindi po pwedeng ganyan mga kababayan, no? Na iintindihin nyo. Hindi talagang sukdulan yung injustice or mali, di ba? Anong sukdulan yung injustice? Ano yung mali? Mali ba ang pagsabihan ka? Mali ba ang... Hindi ka naman sinigawan siguro na inadvisean ka na pwede bang mag-face mask ka kasi maraming tao dito masisilan? Sa totoo lang mga kababayan, yung mga tao kasing nakatira dyan, mga milyonaryo kasi. Hindi kasi katulad kay Gwanson na nagsusuot lang ng damit na parang pangmatanda na amoy naptalin ball, tapos nagtutuntong-tungkod ng payong na libre lang naman sa salon na galing sa manicure, pedicure, puts pa. Kaya nakabayad ka ng 1.5, may libreng payong ka. 'Di ba? Kaya sa totoo lang, Gwanson, ito ang masasabi ko sa iyo. Alam ko naman na inutil ka, hampas lupa ka, pangit na ugali mong squatter ka. Wala akong pakialam kahit mayaman ka. Dapat kasi, sa totoo lang, ilagay mo sa lugar yung pagiging mayabang mo. Sa totoo lang, instead na maawa yung mga tao sa iyo, walang naaawa sa iyo, Gwanson, tanga. Ang yabang mo kasi. Nakita, alam nyo, imbis na yung tao maawa sa kanya, wala. Yung tao na nanood galit sa kanya. Galit sa kanya. Bakit? Hindi naman po tayo nagtaka, mga kababayan, kung bakit ganun, no? Bakit humantong sa ganyan na naninigaw si Gwanson? Kasi sa totoo lang mga kababayan, ganyan talaga yung ugali niya. Nakita nyo naman sa kada magsasalita siya sa mga radio station, mga TV station, sa media, ganyan talaga ang ugali niya. 'Di ba? Oo. Sa totoo lang mga kababayan, ganyan ang ugali niya. Kaya kung tatanungin nyo kung naaawa ako kay Gwanson, no. Hindi ako naawa sa kanya kasi sanay na tayo sa ganyan niyang ugali. Kaya nga sabi ko, darating ang panahon, no, makatsyempo to ng tao na mas matibay pa sa kanya. Darating ang panahon, makaharap siya, mga kababayan, ng katapat niya. Ayun. Nakaharap siya ng katapat niya, sinigaw-sigawan niya. Sana may proseso itong mag-asawang niya, mga kababayan. Si BBM nga, di ba? Di ba? Dinamay Tumayo ako doon sa cathedral. Talagang nag-speech ako. Di ba? Pati si BBM, si BBM nga, di ba? Putang ina mo. Dapat sa iyo i-disbar ka. Kasi wala kang modo, isa kang matanda. Mamamatay ka na nga lang, hindi ka na abutan si 70 anyos, bastos ka pa rin.
Di ba? Kung ako sinigaw-sigawan nun, sa totoo lang mga kababayan, hampasin ko talaga ng iikot yung paningin niya at para siyang si Jose Rizal bago umikot sasabihin aray. Oo, totoo yan. Kung ako ginanon niya, di bali ng ako, ang kasuhan niya, sampalin ko talaga siya. Ikaw sisigaw-sigawan ka sa harap ng maraming tao? Di ba? Tapos sasabihin injustice? Putang ina mo, uubo ka ng ganun, wala kang modo, wala kang pinag-aralang hayop ka. Di ba? Kahit sinong tao, mga kababayan na matino, may pinag-aralan, di ba? Edukado, hindi ka uubo ng halos marinig ng sambayan ng halos kapitbahay mo, maririnig yung hanggulgol ng ubo mo. Okay lang kung ang ubo mo ay ganun lang. Ganun daw. Diyos ko, akala mo matatanggal na daw yung ano niya, ngala-ngala. Di ba? O galing ano. Kaya sa totoo lang mga kababayan, Guanzon, aral na yan sa'yo. Sa sunod, sa sunod, Guanzon, sana makahanap ka pa ng katapat na mas matindi sa'yo. Sana gagawa ng hakbang ako, kung ako papiliin, masuportahan ko. Mga kababayan, suportahan natin yung mag-asawang binastos nito para sa totoo lang magkaroon ng aral to. Ang pangit ng bunganga nitong animal na pistingyawa na yan. Walang mudo yan. Sa totoo lang, walang kwentang matanda na yan. Oh, bastos talaga yan. Walang delikadesa, iskandalosa, ugaling squatter. Yeah? Kung alam nyo, hindi naman tayo nagtaka. Kahit sinong tao tanungin nyo, anong ugali ni Guanzon? Iskandalosa, bastos ang bunganga. Totoo talaga mga kababayan. Iwan ko ba kung bakit naging komisyoner yan? Yeah, kung ganyan ang ugali. Diyos ko. Di ba? Yun po yun, mga kababayan. Yun po yung katunayan kung anong rason kung bakit siya nagsigaw-sigaw. Kasi nasita siya. Kasi kung umubo, akala mo, mamamatay na. Alam nyo, kung ikaw edukado kang tao, may pinag-aralan ka, bugada ka. Yeah? Hindi ka uubo ng ganyang kalakas. Ang tao dyan, no, mul yan. Sinabihan lang siya, Ma'am Rosana. Di ba? Oo, sinabihan lang siya. Ang balik niya, sumigaw-sigaw siya ng akala mo sino siyang doon matapang. Oo, makita naman natin yan mga kababayan kung magpa-file ng action itong mga kababayan. Ito Ang pahinga na. Wait lang ha mga kababayan. Magpa-file ata ng action yung mag-asawa. Ito po mga kababayan. Diba? Oh, matapog. Diba? Ay, hindi po pwede walang mag-video. Oh. Dapat iban siya sa mall. Grocery pa yan, no? Diba? Diba? Dapat yan mga kababayan ay inaresto dapat siya ng mga security guard niyan tapos kinaladkad sa labas, sinipa siya. Kapag DDS talaga mga kababayan, ganyan. No? Sa Rockwell Mall po yan. Kapag mga DDS po talaga ganyan ang ugali. Huwag na po tayong magtaka kasi mga bobo po talaga yan sila. Generic name ng DDS, 8080. Bobo. Diba? Kaya sa totoo lang, ewan ko, ang kakamping, sinipa na yan eh. Sinipa na sa kakamping yan. Si Guanzon, wala kasi kwenta yan, balimbing yan eh. Na? So, sunod. Ito, mga kababayan, nagpakilala, tatak DDS. Ew, nakakahiya. Ew, yucks.
walang good moral, walang good manners and right conduct. Alam mo yung GMRC? Di ba? Kahit elementary may GMRC na. Bakit kay Guanzo hindi niya na-adapt yan? Di ba? Oh,